Noong nakaraang taon, nagbuo ako ng hunting team kasama ang pinsan ko. Umabot kami ng kita na 20,000. Nagpatayo siya ng bagong bahay at bumili ng bagong sasakyan. Pero 20 lang ang ibinigay niya sa akin. Bumili ako ng isang sariling shotgun. Sa unang pag-akyat sa bundok, kumita ako ng 8,000. Malapit na ang Pasko, si Hauzi. Tatay, ipapasa ko sa iyo ang impormasyon. Siguradong lumampas ang kita sa 20,000 noong nakaraang taon. Hahaha, si Li Feng ay iyong pinsan. Ikaw na naman, noong una, isang mata ang kapalit. Tatay, sa tingin ko, ang iyong dibidendo ay tiyak na aabot sa ganitong halaga. Nanay, nakuha ko na ang bayad sa gamot ko. Sinasabi ni Boss Lee tungkol sa'yo. Si Hauzi ay muling nakagawa ng malaking bagay. Na-compute na ang kita. Ang hati ngayong taon ay 20 yuan. Gamitin mo ang perang ito para sa gamot ng nanay mo. Yung natira ay sakto lang panghanda sa bagong taon. Kuya, hindi tama itong perang ito, di ba? Anong klaseng tingin yan? Bakit parang kulang? Si Boss Lee, umakyat sa bundok ng 200 beses noong nakaraang taon. Naghihintay sa snow pit at umaakyat sa yelo. Tuwing may panganib, siya ang unang tumatakbo. Ang pagsasaayos ng grupo ni Laodeng ay akin. Ang mga dokumento para umakyat sa bundok ay akin. Benta, ito ay sa pamamagitan ng paghingi ko sa aking lolo at lola. Ano ang ginawa niya? Wala naman siyang ginawa kundi magdagdag ng tao. Susunod na clip. Ganitong uri ng trabahong walang teknikal na nilalaman. Kahit sino sa baryo ay kayang gawin ito. Hauzi. Huwag mong kalimutan na isa kang pilay. Kung hindi dahil tayo'y magkamag-anak, matagal na sana kang pinalayas ng grupong mga ngaso. Ikaw na isang mata. Binigyan kita ng makakain dahil naawa ako sa'yo. Dapat marunong kang magbalik ng utang na loob. Noong nakaraang taon lumapit ka sa akin para makipagsosyo. Pero napagkasunduan nating hatiin ng 50-50. Sapat na, yung mga bagay na walang kwenta. Gusto mo bang ulit-ulitin yan habang buhay? Sa loob ng 2 taon, nandito ka sa akin, kumakain at nag-aalaga. Hindi ko pa nga iyon isinama sa bilang. Yung 20 pesos, hindi maliit yan. Lahat tayo, hindi madali. Ayos lang yan, Boss Chen. Kailangan ko ng 300 kilo ng karne ng baboy ramo at antlers ngayong linggo. Magpursige ka. Sa susunod na taon, bibigyan kita ng mas marami. Hahaha, tara na. Magpatuloy lang kayo sa pag-inom. Sa susunod na taon, Li Feng. Hindi na ako makikipagtrabaho sa iyo ulit. Tio Zhao, maaari mo bang ibenta sa akin ang baril? Hauzi. Bumibili ka ng baril, hindi ka naman balak mag-isa, di ba? Matagal nang hindi ginagamit ang baril na ito. Pumutok na ang mga linya, hindi na ito magagamit. Noong nakaraan, ang mga baril ng panghuli, ay ako ang nag-ayos. Walang problema sa pag-aayos nito. Tio, seryoso ako. Narinig ko na ang kapatid mo. Noong nakaraang taon ay kumita ng 20,000. Naging isa siyang mayamang tao sa bayan. Nagtayo ng bahay na may mga ladrilyo sa nayon. Bumili ng bisikleta. Dapat ay nakakuha ka rin ng marami, di ba? Kung hindi, bumili ka na lang ng bago. Ang mga ganitong uri ng baril, bumili ng bago, wag ng luma. Binigyan niya ako ng 20 piso. Ano? 20 yuan. Tito. Ito ang naipon kong 80 yuan. 40 para bumili ng baril. Itatabi ko ang natira para bumili ng pulbura at mga piyesa para ayusin ang baril. Pagbalik ko mula sa pangangaso sa bundok, tiyak na dadalhin ko ang pinakamagandang karne mula sa gubat. Para sa inyo, pang-inom. Kahit na maayos ang baril, hindi rin mura. Anong mga gamit ang kailangan mo? Sabihin mo lang, hihingiin ko na lang sa akin. Li Feng. Sinasabi mo na ako ay isang pilay na tao lang na pumupuno ng tao. Ipapakita ko sa'yo. Kung gaano kalakas ang aking nahuhuling hayop, hindi mo pa nga maisip. Inay, maghihintay ako. Hindi ka maghihintay ng matagal ang anak ko. Hauzi, naisip ko na, yung batang yon masama ang puso. Walang patutunguhan kapag sumama ka sa kanya. Itong 100 kuha mo para sa kagamitan. Isama mo si Tio sa negosyo. Sa mga kikitain sa hinaharap, sapat na para sa alak. Tio Deng, sa hinaharap, sama-sama tayong gagawa. However, ikaw ba ito, nanay? Binigyan ako ng kapatid ng bonus ngayon, 20 piso. However,
Pasensya na sayo. Nanay, ang katawan mo, parang walang hangganan. Nabigatan kita. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Basta't nabubuhay ka. May pamilya ako. Hauzi, tulungan mo ako. Bilisan mo. Bumaba, maghanap ng doktor. Hauzi, ang buhay ko ay ibinigay mo sa akin. Sa hinaharap ang kita ng hunting team. Ikaw ang 7, ako ang 3. Kahit na hindi ko makita ng maayos ang tao. Ngunit nakikita ko ng malinaw ang mga hayop sa bundok. Simula ngayon, ang mata na ito, para lang sa sarili ang pagbukas nito. Kuya, anong problema? Hauzi. Kuya Reni. Sa susunod na taon, magpapalit na sila ng bagong kagamitan sa pangangaso. Kulang sa pondo, ibabalik mo muna yung 20 yuan na yun. Ituturing mo ang investment. Investment. Sa pagkakataong ito, 50-50 tayo. 037. Sasabihin ko sa'yo. Prepaid ni Boss Chen ang wild boar meat at deposito ng antlers. 10,000. Kabuang halaga ng kontrata ay 5,000. Sa susunod na taon, lahat ng hayop sa bundok na ito. Gusto lang ni Boss Chen ang mga kalakal ko, si Li Feng. Mag-invest ka ng 20. Sa susunod na taon, makakakuha ng 200. Ano nang masasabi mo? Wala akong pera. Yung 20 ay pera ng nanay ko para sa kanyang kaligtasan. Anong gamot ba ng nanay mo, hindi ba siya umiinom? Ngayon, may magandang balita si Kuya para sa'yo. Dapat mong malaman ang pagpapahalaga at pasasalamat. Kuya, ayaw ko nang sumama sa'yo sa susunod na taon. Gusto kong manghuli sa bundok mag-isa. Anong sinasabi mo? Sa ganitong estado mo, gusto mo pang mag-isa. Dito sa lugar na ito, walang makakagalaw. Sino ang may lakas na pautangin ka ng baril? Sino ang mangangahas tumanggap ng iyong karga? Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Kaya hindi na rin ako makikipag-ugnayan sa'yo. CJ, huwag kang magmamakaawa sa akin habang nakaluhod. Sa hinaharap, hindi ko na kailangang tingnan ang mukha ng kahit sino. Lahat ng aking nahuhuli lahat ay sa sarili. Hauzi. Mahirap ayusin ang baril na ito. Kapag sumabog ang baril, tiyak na delikado. Huwag mag-alala, Tito Zhao. Kaya kong ayusin ito, kahit nakalawangin ang baril na ito. Basta't maayos ang mga sira. Magagamit pa rin ito. Bukod dito, kailangan ko pa ng panghuli ng hayop at ilang pang-akit. Hauzi, gusto mong kumita ng mag-isa pagkatapos mong kunin ang bahagi mo. Hahaha, sasabihin ko sa'yo. Ang pangangaso, hindi lang sa lakas nakasalalay ang lahat. Bakit mo balak dalhin ang pira-pirasong bagay na ito sa bundok? Hahaha, gusto mo bang manghuli? O gusto mo bang mamatay sa bundok? Ang ganitong sirang baril, mas mabuti pang ibenta bilang bakal na basura. Hahaha. Kung bulag ka, ayos lang. Bakit ka pa rin naguguluhan? Itong sirang baril na ito, kapag pinaputok, siguradong sasabog. Talagang naghahanap ka ng kapahamakan. Hauzi, kung wala kang pera, humingi ka sa kuya mo, bumili ka ng ganitong basura sa halagang 40. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ayos ba ang shotgun? Makikita natin sa bundok, magkaroon ka ng paninindigan. Tingnan natin kung paano mo gagamitin ang sirang baril na ito sa pangangaso. Hahaha. Hauzi, kailan tayo aakyat ng bundok? Kahapon lang umulan ng nyebe. Tama ang panahon para sa mga hayop na maghanap ng pagkain. Hoy, kapatid, sa ika-5 araw ng unang buwan, umaakyat tayo sa bundok. Dumating na ang bagong kagamitan ng kuya. Lahat ng kilalang tao sa nayon ay narito upang magbigay galang. May espesyal na pwesto si kuya para sa'yo. Halika, gupitin mo ang ribbon para kay kuya. Wala akong oras, hindi na ako makikisali sa kasiyahang ito. Huwag kang magulo, Hauzi. Gusto kong itaguyod ka. Bukas, personal na darating si Boss Chen para makita niya ang kakayahan natin sa pangangaso. Bagong pain, bagong kagamitan. Maaari tayong pumunta sa malalim na bundok ng Black Bear Valley para makakuha ng mas maraming magagandang bagay. Talaga namang maganda ang gamit mo. Pero huwag mong sisihin ako kung hindi ko papaalala. Maraming panganib sa malalayong bundok at gubat. Hindi pa nakapunta ang dating pangkat ng mga ngaso. Baka mapahamak tayo kung pipilitin nating pumasok bukas. Binili ko ang gamit na ito ng 10,000 piso. Mas mahirap pa kaysa sa karanasan mo. Magkita tayo sa barangay sa alas 8 bukas ng umaga. Ipakikita ko sa iyo ng personal kung ano ang tunay na lakas. Narinig kong ang kagamitan ni Li Feng ay pinaka-advanced. Pinakamahusay din ang pain niya. Kaya ba natin
Kahit gaano pa kahusay ang kagamitan, kailangan pa ring malaman kung nasaan ang biktima. Kahit pa masangsang ang pain, kailangan ring tingnan kung tatanggapin ito ng biktima. Tito Deng, maghanda ng mga tuyong pagkain at gamit. Mamaya aakyat na tayo sa bundok. Tingnan ninyo, ganito ang itsura ng ating pamilyang Lee. Hindi gaya ng iba, nagpaputok lang ng paputok na walang tama, at nangahas pigilan ang grupo ng mga ngaso. Hauzi, ang lakas ng loob mo, umakyat ka pa ng bundok. Hahaha, bumalik na kayo. Huwag nang lumabas at magpahiya. Pinasabog ng banyagang kanyon ang lawa, at baka mawalan ka pa ng buhay. Hahaha. Li Feng, ayos ba ang kargamentong kailangan ko? Huwag kang mag-alala, Boss Chen. Tingnan mo, ito ang bagong kagamitan na binili ko. Tinitiyak kong makukuha ang unang batch ng mga usa at baboy ramo. Para sa iyo, kung hindi ako nagkakamali, siya ang nasa hunting team ninyo, di ba? Sabi ni Xin, magaling siya. Bakit hindi siya sumama sa bundok ngayon? Hindi pa nakakaranas ng hirap ang bata. Gusto pa ring mag-isa. Hawak na hawak ko na siya. Balang araw, magmamakaawa siyang bumalik. Kung hindi maihahatid ang mga kalakal sa loob ng 7 araw, alam mo ang magiging resulta, hindi na kailangan ng 7 araw. 3 araw lang ay kayang maihatid. Mga kapatid, umakyat na sa bundok. Si Lao Deng, ikaw, isang trader. Sumama ka na lang sa pilay at magdumi. Kahit anong oras, kaya kong barilin. Ang sinumang, hayop dito sa gubat. Sa suot niyo lang na ito. Mahirap na makahuli ng isang ligaw na manok tapos magtatangkang umakyat sa bundok. Hindi niyo alam ang kakayahan niyo. Ha. Anong balak mo, hayop ka? Ang Wild Boar Slope ay may niebe buong taon. May maraming nakatagong kanal, kahit na ang mga batikang mga ngaso, ay hindi basta-basta pumasok. Kahit na maganda ang inyong kagamitan, kagabi lang nagkaroon ng malaking niebe, mag-ingat na lang kayo sa pagpasok sa puno ng baboy na ligaw. Tito Deng, tara na. Haha, duwag ka. Natakot ka tuloy at ayaw nang pumasok. Ako muna, dadaan ako sa paikli ang daan. Kukunin ko ang malaking baboy ramo. Dito lang sa lumang gubat na to. Noong araw, sa putok na ito, napatay ko ang isang malaking baboy ramo na mahigit 300 yen. Talaga bang may ganito kalaking baboy ramo si Kuya Feng? Siyempre, hindi yan peke. Yung malaking baboy ramo na iyon, binenta ko ng 3,000 piso. Kailangan ko makipagsabayan kay Brother P. Gusto nating makuha lahat ng magagandang bagay sa gubat na to. Lahat ng maganda, kukunin natin. Si Li Hao, yung may kapansanan, umalis na sa atin. Hintayin na lang niyang mamatay siya sa bundok. Ngayon, tuturuan ko siya kung ano ang tunay na kakayahan. Pang, naglalakad na tayo sa snow pit na ito. Nang 4 na oras na, medyo pagod na ang lahat. Pagkatapos ng bundok na iyon, nandyan na tayo. Tingnan ninyo, ang balat ng puno ay natanggal. May mga baka sa ilalim ng ugat ng puno. Tingnan, ito ang lugar kung saan madalas gumagalaw ang mga wild boar. Ang galing naman. Si Boss Chen mismo ang nag-order nito. Malaking baboy ramo, mula sa basket. Kunin ang bagong malaking bakal na clem. Sumunod sa landas ng hayop pababa sa hukay na puno ng mga nalaglag na dahon. Sige, panoorin ninyo ako. Naamoy ko na ang malansang amoy ng dugo at karne. Mukhang hindi bababa sa 300 Yen, mga 150 kilo ang baboy ramo na ito. Bantayan ninyo ng mabuti ang mga bitag. Aakyat ako sa mataas na poop para humarang. Tumunog ang bitag. Maghanda na kunin. Ayos, nakuha natin. Ano to? Anong nangyayari? Sa karanasan ko, sa lugar na ito, tiyak may isang malaking baboy ramo na tumitimbang ng 300 Yen. Dakiang, hindi ba masyado kang mabilis tumakbo? Kaya natakot at tumakbo ito. Kuya Feng, hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi ko man lang nakita ang balahibo ng baboy ramo. Nagsunod lang ako nang makita ko silang tumatakbo. Kuya Feng, baka mali ang paraan natin. Noon, si Li Hao ang namumuno sa koponan. Saan siya magturo, dun sila tumatama. Laging tumatama. Tapos, pumupunta ang lahat para kunin ang huling tama. Huwag mong banggitin ang walang kwentang iyon sa harap ko. Mas mabuti na nga na wala siya. Kahit paano, makakakuha ako ng magagandang bagay. Hauzi, may tunog ng baril. Mukhang nandyan na sila.
Sa pangangaso, ang pinakaayaw ay ang magputok ng baril ng walang dahilan o maglagay ng bitag ng walang ingat. Ang mga bagay sa gubat ay hinihintay. Hindi ito kinukuha ng sapilitan. Mas malaki ang kargamento, mas hindi dapat magmadali. Sobrang ingay niya. Ang Diyos ng bundok sa gubat, tiyak na itatago ang magandang kargamento. Nahanap na. Kumuha ka ng ilang pain. Ang mga hayop sa bundok, pinakamahirap pakainin. Dapat tamang-tama ang pain. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong pilitin. Hayaan silang hindi malaman na nag-aalis sila ng depensa. Hintayin silang talagang maramdaman na ito ay isang magandang lugar kapag abala sa pagkuha ng pagkain. Iyon na ang oras para kumilos. Dumating na ang malaking kargamento. Hausi, bumunot ka ng baril, batas sa bundok. Kapag pumutok ang baril, naguguluhan ang kaluluwa. Nananatiling alerto ang hayop na ito. Huwag magmadali, maghintay pa muna. Ang galaw ng baril na ito ay masyadong malakas. Kapag pumutok ang baril, ang sugatang baboy ramo ay magpapalabas ng malakas na sigaw. Magpapadala ito ng senyales ng panganib. Sa buong kagubatan, kung gagawin, dapat isang putok lang at patay na agad. Kapag nahuli natin ang dambuhalang baboy ramo, hindi na tayo maubusan ng supply ngayong taglamig. Ang pangangaso ay parang pagpapagod sa lawin. Tingnan natin kung sino ang maunang sumuko. Kapag tuluyan ng tinuring ng dambuhalang baboy ramo ang lugar na ito bilang ligtas. Kapag inilabas niya ang kanyang lieg at ang pinakamalambot na laman. Ngayon na. Nabagsak, talaga namang ikaw yan, Hausi. Diretso at maayos. Sobrang maayos. Ang timbang nito ay hindi bababa sa 600. Pumutok ang baril mula sa pinakaloob ng Wild Boar Slope. Sino naman ang mag-iingay sa bagong taon? Sa gitna ng gabi nagpapaputok dyan. Kuya Feng, mukhang yung lugar na yon ay sinalihaw at mga kasama niya. Ano tong ingay? Hindi totoo na pinayagan nila siyang kunin ang malaking huli, di ba? Yung may kapansanan na yon, hirap pa man siyang tumingin sa daan, tapos nangangaso pa siya ng baboy ramo. Tara, silipin natin. Bro, naliligaw na ba tayo? 3 araw na tayong naglalakad sa bundok na ito. Masyado ng kaunti ang pagkain at pulbura. Hindi, kailangan nating bumalik. Bumalik, anong sinasabi mo? Kailangan nating tapusin ang mga ito. Paano ako makakapag-ulat kay Boss Chen? Talagang kakaiba. Noong pumasok tayo sa bundok, sumusunod lang tayo kay Lihaw. Siguradong makakakita tayo ng magagandang bagay. Bakit ngayon kahit anino ng tao wala? May tao kaya na nakialam sa gamit natin? Ano pa bang dapat sabihin? Siyempre si Lihaw ito. Tara. Bumalik tayo sa nayon at singilin siya. Xiao Feng, nasaan na yung baboy ramo na nakuha mo? Naghihintay na si Boss Chen dito ng 1 araw. Ang gusto ko ay baboy ramo. Anong dala mo? Nagkaroon ng kaunting abala, maghintay ka bukas. Siguradong puno ang dala, tinitiyak kong darating ito sa oras. Huwag mong kalimutan, may kontrata tayong pinirmahan. Kung hindi ito darating sa takdang oras, kailangan mong magbayad ng 3 beses na multa. Tingnan, si Lihaw. Tingnan mo ang kanilang mabagal na kilos. Siguradong umuwi silang walang nahuli. May mukha pa siyang bumalik. Dahil sa kanya, si Xiao Feng namin, hindi na baril ang baboy ramo. Kailangan magbayad. May dalang sirang baril, naglakas loob pang umakyat sa bundok. Buhay na makabalik, ayos na iyon. Nais pang makakuha ng malaking kargamento. Yan ay panaginip. Hindi ba't ito ang isang mata ng nayon?
Siguradong nagyelo ka sa bundok nitong mga nakaraang araw. Kumuha ng panggatong sa sled. Naghahanda na para mag-apoy at magpainit. Nakikita kong wala siyang dalang anuman. Siguro nasa gubat siya. Walang kahit anong buhay na nakita. Nakita mo ba? Ito ang ligaw na manok na nahuli ni Fengje. Ipinapakita ko sa'yo para makakita ka. Li Hao. Sino ka para mag-isa? Walang ako. Isa kang walang silbi. Ganun ba? Sa mga araw na ito sa bundok, ubos na ang pulbura at ito lang ang nakuha mo. May mukha ka pang magyabang sa harap ko. Nakapag-aral ka na, kung may magandang kargamento ka sa iyong sleigh. Niel ako sa harap mo agad. Li Hao, natakot mo ang mga baboy ramo sa bundok. Kailangan mong bayaran ang penalty. Dapat mong bayaran ito. Bago ako magalit, bitawan mo ang kamay mo. Haozi, walang nakahuli ng malaking isda. Huwag ka nang magpanggap. Tingnan mo ang itsura mo. Sigurado akong 2 araw na hindi ka kumain, di ba? Sandali lang, bata. Ano bang laman ng sled mo? Iyan ang hari ng mga baboy ramo. Paano mangyayari yan? Diyos ko! Mas matalino ang hari ng baboy ramo sa Wild Boar Hill kaysa sa unggoy. Nakuha pa talaga siya. Sa tingin mo, sa iyong sirang baril, paano mo mapapabagsak ang ganitong malaking hayop? Bata, wag mong ibenta sa iba. Ako si Lidecheng, bibiliin ko ito sa pinakamataas na presyo. Ibaligya mo sa akin ang baboy ramo na ito. Kailangan mo ba ang atay at pangil ng baboy ramo? Ito ay nagkakahalaga ng libu-libong piso sa merkado. Ngayon, ibibigay ko na ang pera, 10,000 piso. Kumita si Li Hao ng 10,000 piso sa biyahe na ito. Imposible, talagang imposibleng mangyari ito. Tungkol sa kanyang kagamitan, paano posibleng nakuha mo ang hari ng ligaw na baboy? Mula ngayon, kapag meron ka ng ganitong napakahalagang paninda, kung ilan man ang meron ka, bibilhin ko lahat. Tiyak na pinakamataas ang presyo sa buong merkado. Itago mo ng mabuti ang numerong ito. Mula ngayon, ikaw ang magiging mahalagang kliyente ko. Ginoong Li, ako si Chen Decheng. Sa larangan ng mga bundok, nagtatrabaho ako ng 3 dekada. Nakita ko na ang napakaraming matandang manghuli, ngunit may hawak na isang lumang rifle, nang walang magagandang kagamitan, na nakakuha ng isang hari ng baboy ramo. Ikaw ang kauna-unahang tao. Hindi lang ibinigay ni Boss Chen ang 10,000. Talaga bang nagbigay pa ng personal na numero? Pinuri mo ako, Boss Chen. Swerte lang ako. Swerte. Tiyak na swerte, Boss Chen. Dati na siyang ang katulong sa pangkat ng pangangaso namin. Siguro may ginamit siya ng mga kahina-hinalang paraan. Li Feng, kung meron ka man lang kalahati ng swerte niya, hindi ka rin sana magdadala ng kagamitang nagkakahalaga ng libo-libo at babalik ka lang na may ilang ligaw na manok. Magtrabaho ka, tinitingnan ko lang ang resulta. Dinala ni Li Hao ang hari ng baboy ramo. At ikaw, nagbalik ka lang na may dinalang basura. Haozi, ito, sobra naman ito, hindi ba? Tito Deng, ito ang nararapat sa'yo. Ito ang bahagi mo sa biyaheng ito. Nag-invest lang ako ng 100 yuan. Sumama lang ako sa'yo sa pag-akyat ng bundok. Binibigyan ako nito ng 5,000 yuan. Hindi, Tito, hindi mo pwedeng tanggapin ito. Diyos ko, 5,000 ang dibidendo sa loob ng ilang araw. Tila naglalabas ng usok ang ancestral grieve ni Lao Deng. Tatay Deng, noong una, lahat sa nayon ay tinawanan akong baliw. Ikaw lang, ang naglakas ng loob na ipuhunan ang pensyon mo sa akin. Sa puso ko, ang 100 ito ay nagkakahalaga ng 20,000. Tanggapin mo na, kailangan pa nating bumili ng bagong kagamitan. Li Hao, siraulo ka na, yan ay pera ng aming pamilya Li. Pera ng kamag-anak namin. Magbibigay ka ng pera sa isang outsider. Dapat ay iwan mo ang perang ito sa amin. Bumili ng gamit panghuli. Ang perang ito ay pinaghirapan ko. Paano ko ito gagamitin? Aking sariling bagay ito. Tio Deng, tayo na. Hoy Haozi, nandito ako, abala ako. Bumalik ng utang, narinig ko. Pinalitan mo ang tiyahin ng pinakamagandang ospital. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Ay naku, tayo'y magkapatid. Natutuwa ako sa iyong malasakit. Talagang masaya ako para sa iyo. Diretso na sa punto. Abala ako. Haozi, naunawaan ko na. Noon, ako ang nagkamali. Hindi ba sobra ang pressure sa akin noon? Tingnan mo, napakapanganib para sa'yo na umakyat ng mag-isa. Si matandang Deng ay may masamang balak. Huwag kang padadala sa kanya. Pagbalik mo, tulungan mo ako. Binibigay ko sa'yo ang bilang na ito.
Taunang sahod na 500 yuan. Hindi lang iyon. Magbibigay pa ako sa'yo ng titulong deputy leader ng hunting team. Ikaw ang bahala sa pag-akyat sa bundok. Magkakapit-bisig tayo, mga magkakaibigan. Yung 10,000 penalty fee. Kumita na tayo ng bawat segundo. Sabi mo nga, di ba? Kuya, ayaw ko nang magtrabaho para sa iba. Hanap ka na lang ng iba. Lihaw. Huwag kang magmalaki. Taunang sahod na 500 piso. Sa buong bayan, ako lang. Sino ang makapagbibigay sa'yo ng ganitong taas na sahod? Yung sira mong baril. Baka isang araw sumabog na lang yan. Ginawa ko to dahil sa kamag-anak tayo. Kaya tinulungan kita. Kuya, noong nakaraang taon, sabi mo may talento ako. Ikaw ang magbabayad. Sa katapusan ng taon, hati tayo sa kita. Pero noong nakaraang taon, para iligtas ka, nawalan ako ng isang mata. Sa huli, ang ibinigay mo lang sa akin ay 20 pisong kita. Kapatid kita. Kahit magkano ibigay, tatanggapin ko. Pero ngayon kailangan ko ng pera para iligtas ang nanay ko. Kahapon ng hapon, sa isang akyat ko lang kumita ako ng 10,000. Ang dibidendo noong nakaraang taon, mas kaunti pa kaysa kinita ko sa loob ng ilang araw. Kuya, ang trabahong to, hindi ko kaya. Lihaw, lumapit ka. Puno ng angkan. Anong nangyari? Puno ng angkan. Kailangan niyong ipaglaban si Xiao Feng. Si Lihaw walang puso. Natutunan niya ang mga kasanayan sa hunting team ni Xiao Feng. Agad siyang umalis kasama si Lao Deng. Sinasadya pa niyang agawin ang wild boar ni Xiao Feng. Gusto talaga niyang patayin si Xiao Feng. Yung wild boar king ay ako ang unang nakakita. Nahuli niya pero ayaw akong bigyan. Ang hunting team na ito ay nagpapakain sa maraming tao sa buong nayon. Kung walang kita, lahat tayo ay magugutom. Sinasayang niya ang kabuhayan ng buong nayon. Lihaw. Lahat tayo ay mula sa isang nayon. Hindi mo dapat ito lamang. Hauzi, hindi tayo dapat ganyan. Ibigay mo ang pera mo. Pumunta sa bundok para manghuli. Hindi lang ikaw, Li Feng, ang makakagawa nito. Sa hinaharap, sino man sa nayon na gustong sumama sa akin. Bukas ay pwede nang pumirma ng kontrata. Sa oras na iyon, ang sahod. Kasama ang bonus, walang bawas kahit isang sentimo. Kung ang layunin ay makagulo, ako, si Li Hao, ay handang makipagtagisan hanggang sa dulo. Boss Chen, magandang araw. Li Hao. Mukhang hindi makakatapos ng order yung pinsan mo. Hindi mo alam kung interesado ka sa negosyo na ito. Sa tingin mo ba interesado ka? May 5,000 yuan dito. Sino ang sasama sa akin sa Black Wildcat Gorge? Hatiin natin ang perang ito. Kung makuha natin ang malaking karga, ang 10,000 ni Boss Chen, bawat isa sa atin ay makakakuha ng tig 10%. Boss, iyan ay bawal na lugar na pinupuntahan at hindi na bumabalik. Tayo, mga ganitong tao, nakita ko sa loob ng 2 araw sa malalim na bundok. Magsisimula na namang bumuhos ang malakas na snowstorm. Hindi tayo dapat pumasok sa gubat. Sa panahong ito, maaaring may mangyaring masama. Sino ang ayaw pumunta? Ngayon, ipapagawa ko siyang manatili sa nayon. Walang makain. Pumunta na, may pagkakataon tayong yumaman. Si Li Hao ay may lakas ng loob na mag-isa. May karanasan at kagamitan tayo. Hindi ba tayo mas magaling kaysa sa kanya? Kapatid Feng, hindi na malinaw ang daan. Masyadong delikado kung ganito ang magpapatuloy. Hindi naman kami mahuhulog sa bangin, mamamatay lang sa lamig. Ano nang ikinabahala mo? Anong mga bagyo at unos ang hindi namin naranasan? Sugod na. Kung susugod ka, ikaw na lang ang sumugod. Uuwi na kami. Si Li Hao, nagwawala na ba? Nandyan na ang gilid ng bangin. Kapag nadulas ang paa, tiyak na mahuhulog. Sobrang laki ng niebe, Haozi. Mas malakas ang snowstorm, Uncle Deng. Mas mahal ang biktima. Ngayon na. Li Hao, kung hindi ka mamamatay sa ganito.
Talagang magiging kaanib ka na sa Black Bear Gorge. Howzy. Sobrang lakas ng snow, delikado na ito kung magpapatuloy. Tiyodeng, tingnan mo doon. Hindi yan usa. Yan ay usang moski. Yan ang ginto ng bundok, natural na mosque, bawat gramo ay nagkakahalaga ng 600 yuan. Howzy. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Walang pagkakamali. Yung buong katawan ay kulay olive brown na may kaunting orange. Hindi ako nagkakamali. Napakabihirang uri ng usa ito. Tanging mga adult na lalaking kabang. Sa ilalim ng pusod ay may isang bilog na parang walnut na may hugis itlog na amoy, na patuloy na naglalabas ng natural na amoy ng musk buong taon. Itong bagay na ito, talagang mas mahal pa kaysa sa ginto. Tito Deng, pumunta ka sa kaliwang bahagi ng bundok at maghanap ng pwesto. Isara ang daan pabalik, bubulabugin natin sila. Howzy. Sa ganitong panahon, huwag bumunot ng baril. Nakatakip ang nyebe sa paningin. Maingay ang hangin. Sigurado ka ba? Kapag nagalit sila, ang mga maliliit na bagay na ito ay mabilis na umaakyat sa bundok at tumatakbo sa gubat. Sa isang iglap, nawala na sila. Tio, sundin mo ako. Mag-set up tayo. Aba. Dalawang lalaking musk deer pala. Tingnan mo ang balahibo nito. Tamang panahon na para sa makapal na balahibo ngayong taglamig. Ito ang pinakamaganda at pinakamahal na kalidad. Dagdag pa rito, yung malaking usa na nahuli natin kanina. Howzy, diretso tayong pumasok sa bundok at kumita ng sobra. Itong maliit na bagay, pwede na sigurong pang-aliw sa tiyan. Bago dumating, sinabi ni Boss Lee na malapit na ang Pasko. Yung mga mayayaman at makapangyarihan sa bayan ay talagang mahilig sa antlers ng usa at mga paa ng oso, dalawang mahalagang bagay. Ngayon, nakuha na natin ang usa. Kailangan na lang natin ang pinakamahalagang bagay. Howzy, huwag kang magkalat. Ang lugar sa Hexiazigaw ay palaging madilim at malamig. Hindi nakikita ang araw. Ang nyebe sa ilalim ng lambak ay hindi natutunaw sa buong taon. Kakatapos lang umulan ng nyebe, lahat ng mga hayop sa bundok ay naguguluhan. Ang lugar na iyon ay ang pinakamapanganib na lugar sa buong bundok. Huwag na huwag pumunta. Sobrang snow, sarado ang bundok. Lalabas ang mga oso para maghanap ng pagkain sa taglamig. Ito ang pinakamagandang pagkakataon sa buong taon. Dumaan lang sa 2 bundok, 5 milya at nandyan na tayo. Hintayin lang na tuluyang mag-sunshine. Kapag natunaw ang snow, wala nang bakas. Kung gusto mo pang kumuha, huli na. Tito Deng, dalhin mo na lang ang mga hayop na ito. Bumalik ka sa hunting shed at maghintay. Hindi pwede iyon. Hindi ako kampante na mag-isa ka. Sobrang delikado. Kung pupunta tayo, sabay tayo. Itaas muna natin ang 3 usa na ito. Itaas mo ng kaunti. Hindi maaabot ng mga lobo. Sobrang lamig ng panahon. Kahit na nakabitin ng 1-2 araw, hindi masisira ang hayop. Tingnan mo ang laki ng mga kuko. Tantiya mo rin ang lapad ng balikat. Ang itim na oso na ito ay hindi bababa sa 500 pounds pataas. Sobrang hirap ng lupain dito. Parehong may tuwid na pader ng bato sa magkabilang panig. Talagang may nakatagong malaking hayop tulad ng isang pagong sa loob ng banga. Ngunit nandyan din ang panganib. Iba ang lugar na ito kumpara sa malawak na gubat. Walang paraan para gumamit ng lumang taktika. Ang itim na oso ay sobrang lakas. Kayang-kaya nitong putulin ang karaniwang pang-akit. Ang lubid ay madaling maputol kapag hinila. Kung talagang mapipilitang gawin ito, kaya nitong durugin ang buhay na tao kasama ang buto at laman. Hanggang sa maging pino, tay, may paraan ako. Mas matalas pa ang pang-amoy ng itim na oso kaysa sa usa ng 10 beses. Ang hangin ay pumapasok mula sa bibig ng lambak. Ang amoy na ito ay umaagos sa kanal papasok sa kailaliman. Hindi lalampas ng kalahating oras. Makararating na ito sa butas nito. Gutom na ito ng 2 araw. Amoy na, hindi na ito makakapigil. Diyos ko!
Saan ba nagmula ang bigat na 500 kilo? Hindi bababa sa 600 kilo pataas. Ito ay isang higanting nilalang na naging espiritu. Ang balat ng hayop na ito ay masyadong makapal. Hindi tumagos ang bala. Tapos na. Kahit may sugat, ang lakas pa rin. Hauzi, bilisan mo, dagdagan mo ng bala. Ihiga mo ito. Sabay tayong makipaglaban ng diretsyo. Nakaaway ka ng maling tao. Tunay na matandang oso ng gubat, buong-buo ang mga ngipin, walang pagkasira. Siguradong nasa 8 o 9 na taong gulang. Lahat ng balahibo ay itim, walang ibang kulay. Makapal ang balat, parang katulad ng balat ng matandang baka. Tingnan mo ang 4 na paa ng oso, mataba at makapal ang mga talampakan. Taba sa pagitan ng mga daliri, hindi bababa sa 2 pulgada ang kapal. Talagang napakahusay na produkto. Diyos ko! Isang buo at kumpletong itim na oso. 4 na napakahusay na mga paa ng oso. Isang kumpletong apdo ng oso. Isang buong balat ng oso. At pati na ang usa na isinabit natin sa pino. Hauzi, dati ang pangkat ng mga ngaso sa baryo ay mahigit 20 katao. Pumasok sa bundok at abala ng ilang taon na baka hindi nila kayang tipunin. Tayo dalawa, sa loob lang ng 2 araw, ay nakuha na namin. Sila ay hindi kailanman makakita ng mga pinakamagandang produkto sa bundok sa buong buhay nila. Tio Deng, ayusin mo na. Kailangan na nating umuwi. Itong si Lihaw, nasa Hexiazi Gorge na ng 8 na araw, di ba? Sa ganitong malamig na panahon, dapat ay bumalik na siya sa bundok. Malalim ang nyebe sa bundok, nagmamadali pa rin siyang pumasok sa pinakamalalim na gubat. Walang kahit anong balita sa loob ng maraming araw. Mukhang masama ang sitwasyon. Nakaipit siya sa bundok at hindi makalabas. Kapag lumubog na ang araw ngayon, 10 araw na ang nakalipas. Hindi lumabas ng bundok ng 10 araw. Kahit na ikaw ay Diyos, mahihirapan kang mabuhay kapag pumasok ka sa Black Wildcat Gorge. Li Feng, ngayon ang huling takdang araw natin. Nasaan ang maganda kong kalakal? Noong nakaraang araw, nagkaroon ng malakas na snowstorm si Boss Chen. Nawalan kami ng landas sa Black Wildcat Gorge. Hindi lang ako nawalan ng baril at kagamitan. Nabasag pa ang braso ko. Ginoong Chen, ikaw ay isang mahalagang tao. Pakiusap, bigyan niyo kami ng ilang araw pa. Walang kargamento. Kailangan kong bayaran ang multa na mas mataas pa kaysa sa inyo. Ayon sa kasunduan ng kontrata ni Li Feng, ang mga bahay at sasakyan na nakapangalan sa iyo, mula ngayon ay hindi na pag-aari mo. Nandito na ulit ako. Bumalik na kami. Boss Chen, pasensya na. Yung hiniling mong sungay ng usa, hindi ko nahuli. Boss Chen, narinig mo ba? Wala rin siyang nahuli. Kailangan din niyang magbayad. Hindi ko nahanap ang deer antler, pero dala ko itong pabalik. Ito ay purong lahi ng malaking itim na oso mula sa malalim na gubat. Talaga bang nahuli mo ang ganitong kalaking hayop sa Hexiazi Gorge? Grabe! Sobrang itim na oso. Tunay na malaking itim na oso. Siyang tunay na itim na oso. Ang balahibo ng itim na oso na ito ay buo at maayos. Wala man lang kahit kaunting butas ng bala o depekto. Tingnan mo ang katawan nito. Tiyak na higit sa 600 jin. Ilang taon na sa nayon natin walang nakakakuha ng ganito. Isang adultong malaking itim na oso. Ang galing talaga ni Hauzi. Hindi na nakakagulat, siya nga ang pinakamagaling na mga ngaso sa nayon natin. Li Hao Pair. Kumpleto na set ng itim na oso na ito. Ibigay mo na ang presyo. Kahit magkano, tatanggapin ko. Sasagutin ko lahat. Boss Chen, ayon sa presyo sa merkado, ayos na. Ito ang atay ng lalaking oso na ito. Tingnan mo ang kalidad, gaano ito kahalaga. Karaniwang adult na beer bile. Sa merkado, umaabot ng 2,000. Ngunit ito ay napaka-espesyal na mataas na kalidad na bile. 100 taon bago makatagpo ng ganito. Diretso akong mag-aalok ng 5,000. Aba! Isang beer bile lang. Si Boss Chen ay handang magbigay ng ganitong kataas na presyo. Maraming mahalagang bagay sa biyahe na ito. Tingnan mo ang balahibo at balikat nito. Sa biyahe na ito, sapat na ang itim na oso na ito para hindi mo na maisip pa. Tingnan nyo, may 2 pang usa doon. Talagang hindi ka pani-paniwala ang kargamentong ito.
May kakaiba. Sa usa na ito, bakit parang may napakasariwang bango? Ang karaniwang usa ay walang ganitong amoy. Ito ay hindi karaniwang usa. Ito ay usa ng musk. Ito ang pinakamahalagang lalaking musk. Huwag kayong gumalaw, lahat ng paninda dito. Itim na oso, usa ng musk, kukuha ko lahat. Boss Chen. Ito ay 2 adultong lalaking usa ng musk. Hindi mababa ang presyo nila. Ikaw ang magtakda ng presyo. Ito ay isang buong 10,000 cash. Ibigay ko muna ito sa iyo. Ang natitirang balanse, bukas ng umaga, ibabayad ko ng buo. Napaka-abilidad ni Hauzi. Talagang bayani ng ating na yon. Kapatid na Hao, sa susunod, isama mo kami. Susunod kami sa'yo. Ako si Li Hao, tinutupad ko ang sinasabi ko. Ang gustong sumama sa akin sa bundok para maghanap buhay. Tinatanggap ko silang lahat. Mula ngayon, pipirma tayo ng iisang kontrata. Magtatakda tayo ng mga patakaran. Ihahati ayon sa paggawa. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Hinding-hindi ko papabayaan ang sinumang masipag na tao. Hauzi. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Hauzi, pakiusap, pautangin mo ako. Kahit anong interes, okay lang sa akin. Sa susunod, magiging alipin ako para sa'yo. Papasok ako sa bundok para manghuli. Magdadala ng kargamento at magiging tagapagdala. Gagawin ko ang lahat. Tulungan mo akong bayaran ang multa. Pakiusap. However. Sang-ayon ka, di ba? Kumita ka ng higit sa 10,000 sa biyahe na ito. Kung mag-iiwan ka ng kaunting puwang, sapat na yon para iligtas ang buhay ng kapatid mo. Balak ko sanang ayusin ang hunting lodge. Yung hunting lodge mo, bibiliin ko ng 1,000 piso. Bukod dito, wala nang ibang tulong. Wala akong magagawa. Anong sinabi mo? Yung hunting lodge. Noong una, nagastos ako ng higit sa 1,000 para maitayo ito. Gusto mo lang ng 1,000. Nangangarap ka, kailangan ng hindi bababa sa 5,000. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. Li Feng, kailan mo babayaran ang pera ni Ginoong Chen? Magbigay tayo ng ilang araw pa. Kahit na ibenta ko pa ang lahat, babayaran ko rin. Sa utang na 50,000, kahit na ibenta ko pa ang bahay, kulang pa rin. Paano ko pa ito mababayaran? Li Feng, sinabi mo noon na hindi ka makatiis na hindi makuha ang maliit na pakinabang. Maging tapat ka lang kay Li Hao sa kita. Ang ganda niyan. Ano nang alam mo? Tumahimik ka. Ayoko nang ipagpatuloy ang buhay na ito kahit isang araw. Maghiwalay na tayo. Kailangan mo ba ng tao dito, Wang Jie? Hindi ba't si Boss Lian? Saan ako makakakuha ng pondo para sa'yo? Narinig ko na gusto ng pinsan mo na bumuo ng pangkat para sa pangangaso. Baka mas mabuti pang tanungin mo siya. Aon Tsang, kailangan nyo ba ng mga manggagawa dito? Kaya kong gawin ang lahat. Ay naku, Xiao Feng, hindi dahil ayaw kitang kunin. May utang ka na mahigit sa 1,000. Paano kung may mangutang na dumating at wasakin ang ating pwesto? Magsasakripisyo rin ako, hindi ba? Boss Lee, yung bahay at sasakyan mo may isang boss Zhang na nag-aalok ng 10,000 na package deal. Gusto mo bang tanggapin? Labas. Boss Chen, anong kailangan ninyo sa akin? Nakarinig na ba kayo? Suk Xiaoyu, isa siyang kilalang supplier ng mga produkto mula sa kabundukan sa lungsod. Babaeng boss, sino ba rito ang hindi nakakakilala sa kanya? Gusto niyang makipag-usap sa inyo tungkol sa isang malaking negosyo. Interesado po ba kayo? Boss Chen, tigilan mo na iyan. Makipag-usap ka sa akin tungkol sa negosyo. Yongjia, makipag-usap ka sa akin tungkol sa negosyo. Isa lang akong manghuhuli. Paano ako magiging kaakit-akit sa kanya? Ginoong Su. Ah, kaya pala, si Boss Chen ay nagtatrabaho para kay Suxiaoyu. Ilang beses ka nang umakyat sa bundok at nakakuha ng magagandang produkto. Nangangahulugan ito na may kakayahan ka. Tuwing pagkakataon ay ibinabahagi mo ang 50% ng kita sa lahat. Ipinapakita nito na mapagkakatiwalaan ka. Gusto ko ang ganitong tao. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Magbukas ng isang tindahan ng mga dekalidad na produkto mula sa bundok. Ako ang magbibigay ng pondo at mga channel. Ikaw ang kumikita ng 4 na bahagi sa 6. Ikaw ang 6. Kumusta? Sus Trading Company. Monopolyo ng mga bundok ang kalahating merkado sa lungsod. Napakalaki ng benta.
Sa kasalukuyan, ang aking pangkat ng mga ngaso, hindi kayang suportahan. Ang dami ng supply para sa isang bautike na tindahan. Lihaw, ano pang hinihintay mo? Napakalaking pagkakataon ito. Wala akong pagtutol. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan ko ng pera para magdagdag ng ilang pangkat ng mga ngaso. Anong klaseng miyembro ang hahanapin? Ako mismo ang magpapasya. Magkano ang kailangan? Diretsyong magtanong kay Ginoo Chen. Salamat sa tiwala, Ginoo Su. Ginoo Lee, di ko alam kung may oras ka mamayang gabi. Pwede tayong magkasama kumain. Paano yan? Sige. Su ay palaging malamig at kontrolado ang sarili. Hindi siya kailanman kumakain ng mag-isa kasama ang isang lalaki. Para sa pakikisama, ngayon siya pa ang kusang nag-anyaya kay Lihaw. Ang kakaiba naman ng pagtrato na to. Parang hindi pwede ngayon, may lakad pa ako mamaya, walang kaso, may gagawin din ako. Lee, kahit na tinatawag kang hari ng pangangaso sa bundok, may mga bagay pa rin, nakulang ka pa sa karanasan. Anong mga bagay? Tingnan mo, lahat ng ito ay pinakabagong kagamitan sa pangangaso. Lahat sila ay may baril panghuli. Hindi mo pa alam, no? Nakipag-cooperate si Lihaw sa malaking boss. Lahat ng ito ay kanya. Kakatapos lang nilang mag-recruit sa baryo. 2 ang sahod na ibinibigay nila kumpara sa labas. Sabi ko na noon pa, si Haozi, batang ito, siya ang hari dito sa bundok. Mga kasama, ngayon papasok tayo sa bundok. Malinaw ang target. Pangunahin ang mataas na kalidad na sungay ng USA. Tiapishihu mula sa malalim na bundok. Maingat at matatag. Unahin ang kaligtasan. CJ. Kapatid na lalaki, marami na akong natulong sa iyo. Ang natitirang daan. Ikaw na ang bahala. Magandang araw, kasama. May nauna na akong appointment para makipag-usap kay kasama Lihao tungkol sa kooperasyon. Si Manager Lee ay kasalukuyang may bisita. Mangyaring lumipat sa essay room. Magtanong lang ng kaunti. Ginoong Lee, kamakailan lang ay nakatanggap kami ng 100,000 na order. Puno na ang mga order para sa susunod na 3 buwan. May 50 pang kumpanya sa labas na gustong makipagtulungan. Nasa meeting room na sila. Matagal na silang naghihintay. Mag-iwan ng mga customer na kayang magbayad ng paunang bayad. Ngunit ang opisyal na paghahatid ay kailangang maghintay pa ng 3 buwan. Yung gustong makipagtulungan, pwede munang pumirma ng kasunduan para sa prioridad na pakikipagtulungan. Haozi, lumalaki na talaga ang negosyo mo. Ang buwan ng kita mo ay talagang higit pa sa tindahang pinatatakbo ko ng maraming taon. Boss Chen, nagbibiro po kayo. Hindi po lahat iyon ay dahil sa inyong pagtulong. Binabati kita, Lihaw. Sa 1 buwan, naabot mo ang 100,000 na turnover ng tindahan. Lahat po yan ay dahil sa mga koneksyon ni Ginoong Su. Nagbigay lang po ako ng mga paninda. Mapagkumbaba pa rin si Manager Lee. Alam po ninyo ba kung may oras si Ginoong Lee ngayong hapon? May kailangan akong ipagawa sa'yo. Anong kailangan? Sabihin mo lang, Su. Gusto kong magpanggap kang boyfriend ko sa loob ng 1 araw. Ah, ito. Huwag kang magkamali ng akala. Gusto ko lang sanang makisama dahil sa arranged blind date na inorganisa ng pamilya. Blind date. Pero, wala akong karanasan sa bagay na ito. Hindi mo kailangan ng karanasan. Ayos na yan. Bukas ng hapon, sunduin mo ako sa tindahan. Ang ating Ginoong Su, bagamat kilalang kilala sa negosyo, ay nananatiling walang asawa, ilang kilalang pamilya. Sa harap at likod ay nagpakita ng kabaitan sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit kapatid, sa tingin ko may pag-asa ka. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Ano nang ginagawa mo? Mabilis, umalis ka na, kasama. Si Manager Su ang nag-utos sa akin na hanapin siya. Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Tingnan mo kung ano ang itsura mo. Si Manager Su, hindi ka naman niya makikita. Nandito ka na, Manager Su. Mabilis, mabilis. Nakatayo ka dito at hadlang ka. Nakakainis si General Su dahil dito. May makakain ka na. Tara na. Ngayon, boyfriend kita. Ni Susu na manager. Manager Su, saan tayo pupunta? Sa department store.
Bibili muna tayo ng bagong damit, maayos na damit, at tandaan mo, huwag mo akong tawagin na manager so ngayon. Ano ang tatawag ko sa'yo? Hindi ka pa nagkaroon ng karelasyon. Ano ang tawag mo noon sa karelasyon mo? Noon. Hindi pa ako nagkaroon ng relasyon. Kaya lagi mong naririnig ang iba na sumisigaw, di ba? Ano ang sinisigaw ng iba? Sasabay ka sa sinisigaw nila, basta huwag lang nilang malaman. CJ, sasabay ako sa iyo. Maliit na mangingisda. Diretso mo na lang akong tawaging maliit na mangingisda. CJ, maliit na isda. Kaibigan, pwede mo bang tulungan siyang pumili ng bagong suit na akma sa kanya? Sapatos, kumpletuhin ang lahat ng bago. Hindi ko akalain na ang batang ito. Maganda ang base. Ginoong Sue, sakto ba ang suot kong ito? Maganda naman. Tara na. Si Xiaoyu, ang tagal na nating hindi nagkita. Sino itong kasama mo? Ipakilala kita. Ito ang kasintahan ko. Li Hao. Kasintahan, Xiaoyu. Huwag mo akong lokohin. Sino ba sa grupo ang hindi nakakaalam? Hindi ka pa kailanman nagkaroon ng kasintahan. Dati wala, ngayon mayroon na. Hindi ako naniniwala. Siguradong ito ay nahanap mo lang sa huli, di ba? Ngayon, naniniwala ka na ba? Maganda. Nangahas kang agawin ang babae sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Hindi kailangan ni Kinming na malaman kung sino ka. Sa ugali, mas mabuti siya kaysa sa iyo. Sa halaga, doble siya sa iyo. Magandang makilala ka. Ako si Li Hao. Ako ang kasintahan ni Xiaoyu. Ikaw ang Xiaoyu, yung bulag na nag-invest ng hindi sinasabi sa pamilya. Si Xiaoyu. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Bakit ka pa kumuha ng isang bulag na kasintahan? Hindi mo man lang ako sinabihan. Anong meron siya na wala ako? Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na kay Xiaoyu. Kung hindi, gagawin kong mahirap ang buhay mo sa kumpanya mo. Paano pa ito babagsak? Kung hindi ako nagkakamali, Comrade Kin, ang pangunahing kategorya ng mga kalakal sa tindahan ninyo ay mga produkto ng kabundukan at mga lokal na espesyalidad mula sa iba't ibang lugar, hindi ba? Ano nang sinabi mo? Natagpuan sa malalim na kabundukan ang ligaw na pulot ng reyna ng mga pukyutan. Kakatanggap lang ng balita mula sa tindahan. Sa kanlurang bahagi ng malalim na bundok, sa loob ng yungib, natagpuan ang isang ligaw na pugad ng mga matandang bubuyog. Ito ay imbakan ng mga ligaw na bubuyog, ng maraming hinog na pulot sa taglamig. Ang ganitong pulot mula sa bundok ay mahirap matagpuan sa loob ng isang taon. Sino man ang mauunang mangolekta, ay makakapag-isa sa mataas na uri ng pulot. Ang ligaw na pulot mula sa malalim na bundok ay talagang bihira. Ang malalaking kolonya ng bubuyog ay lalo pang bihira at hindi madaling matagpuan. Sino ang makakauna sa pag-akyat sa bundok para anihin? Ang kapasidad ng supply ng ating tindahan ng paninda mula sa bundok ay direktang maaaring tumaas ng maraming beses. Hindi ito para sa'yo, huwag kang mangarap ng ganyan. Sa dami lamang ng ilang pangkat mong pumapasok sa bundok, ay iniisip mong agawin ang buong ligaw na pinagkukunan ng pulot. Talagang isang malayong pantasya. Pumasok sa bundok para mag-ani, hindi kailanman nakasalalay sa kung gaano marangya ang kagamitan. Nakasalalay ito sa pamilyaridad sa hugis ng lupa ng kagubatan at bundok, at sa matalas na paningin. Kung ganun kang may lakas ng loob, sige, magpusta tayo. Sino man ang hindi makakauna sa pag-aani, ang batch na ito ng ligaw na Royal Jelly. Sino ang kusang umatras sa paghabol kay Xiaoyu? Okay. Sang-ayon ako sa iyo. Narinig mo ba, Li Hao? Ang aking kagamitan sa pagsisiyasat ay nakalock na sa tinatayang lokasyon ng ligaw na Royal Jelly. Ganito kalupit ang panahon. Yung mga pangkat ng mga ngaso mo, mahirap na makadaan ng ligtas sa kagubatan. Mas mabuting umatras na kayo. Hindi kailanman tumitingin sa datos ng mga maselang kagamitan.
Ang tanging alam ay kung sino ang pinakapamilyar sa kagubatan. Sila ang may karapatang makuha ang kayamanan sa bundok. Pumunta si Tio Deng sa 30 degrees timog silangan ng bangin. Nandoon ang buong kumpol ng ligaw na pulot pukyutan. Kapag naani namin itong batch ng pulot, sapat na ito para mapangibabawan natin ang buong rehiyon ng mga dekalidad na produktong galing sa bundok. Hausi, hindi pwede. Maaaring bumagsak ang bangin anumang oras. Kung lalapit pa tayo pataas sa pugad ng mga bubuyog, lahat tayo ay nasa panganib. Lahat, bilisan. Yung buong set ng kagamitan na binili ko ng napakamahal, hindi natin dapat matalo sa isang may kapansanan. May nangyari kay kasamang Kin. Nagkaroon ng pagguho ng nyebe. Naipit tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, lahat ay naipit sa bundok. Hausi. Ito ay lahat dahil sa kanyang matigas na ulo. Magsimula na tayong bumaba ng bundok na may pulot. Malapit na ang malakas na snowstorm. Ihulog ang safety rescue rope. Pumasok sa bundok para magligtas. Manager Su, bumalik na lang tayo sa sasakyan at maghintay. Malakas ang hangin sa labas. Baka mahirapan ang grupo na pumasok sa bundok na makalabas ng ligtas. Naniniwala akong makakabalik siya ng ligtas. Sila na. Si Li Hao at ang iba pa ay bumalik na. Nandito na ako. 18,639. Li Hao. Kung mangyari ito at matrap ka sa bundok, hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko.